to-do list calendar. Meron tayong mga ginagawa para sa buhay natin in the daily activity. Meron tayong mga sticky note, organizer, planner, journal, na gustong-gusto natin na ginagawa. Minsan, isinusulat natin yung mga accomplishment natin, mga life goals, career goals, travel goals, at kung ano-ano pa. Planning, after all, is a part of life. Bahagi yan ng buhay. But there are people who really love planning and organizing things to the point na nakabase sila sa matatapos na everyday task sa kanilang sense of success and satisfaction. At kapag hindi nangyari, yung mga bagay na yon na nandoon sa kanilang mga goals na isinet, nagiging dahilan para sila ma-stress. So, reminder sa inyong lahat na we cannot control the situation. Things will happen in a different way, different sa mga plano natin sa buhay. Pwedeng sabihin mo ngayon na I want to do this tomorrow, pero bumagyo, umulan, hindi nangyari yung mga bagay na gusto mo. Are you feeling stressed because hindi nangyari? Gusto kong kumain ng bulalo. Next week, ang binili ng mami mo isda. Are you going to be depressed dahil isda yung kakainin mo? Sometimes we need to think na kung ano yung mga bagay na doon sa kasalukuyan nating hinaharap, ipagpasalamat natin at bigyan natin ng pagkakataon na luwalhatiin ng Diyos anuman yung iyong nasa harapan. Yeah? We all have plans, whether to become rich, travel, the world, get married, and to have a family, purchase your own house and lot, buy a brand new car, run for a political position, at marami pang bagay. Walang masama na magplano, lalo na para sa ikabubuti ng mga taong nasa paligid mo at sa iyo. But when it does not happen, at kapag ito'y hindi nangyari, huwag nawa magkaroon ng depression sa atin. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong maging negative na hindi nangyari yung mga bagay na gusto natin, tatalikuran na natin yung mga bagay na susunod. So, huwag tayong mag-base sa kung ano yung mga bagay na hindi nangyari base sa plano natin. Ang dapat nating gawin ay mag-plan and to allow God na mangyari kung ano yung gusto niya beyond sa iyong mga plano. Ang plano ng tao ay hindi 100% guarantee na maging successful. Pwede kang mag-fail. Paano kung hindi mo maabot ang mga goals mo? Paano kung magkasakit o maaksidente o mawala tayo sa mundong ito? We cannot control or manipulate yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. God is our master planner. Ang plano niya ay para sa ikabubuti natin upang bigyan tayo ng pag-asa sa mga hinaharap. Di ba sabi sa Jeremiah 29:11? Anong sabi ni Lord doon? For I prepare plans for you. Plan to prosper you and to give, not to harm you, but to give hope and a future. Di ba napakagandang promise yung Jeremiah? Basahin nyo yung Jeremiah 29:11. He created you at sinabi niya at inilatag niya yung mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay mo. Sa Psalms 139:15-16, basahin mo nga. Kate, yung 139, Psalm 139, verse 15-16. Anong sabi doon? My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to me. Ayun. Di ba? Magplano ka man. Pero si Lord pa rin ang magpapatupad nito. Sa Proverbs 19:21, Mami, anong nakalagay doon sa Proverbs 19:21? 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ayan. It is wise to plan ahead, but it is wiser to commit these plans to the Lord. Proverbs 16:3, anong sabi? Proverbs 16:3, sino mabasa? Owi. Owi. Proverbs 16:3, close, pakibasa. Wait lang. Proverbs 16:3. 16:3. Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. The Lord works out everything to its proper end, even the wicked,
even the weekend for a day of even the weekend for a day of disaster, the Lord detests all the proud of heart. Amen. Ayan ha. At kung ipagkakatiwala mo ang iyong mga plano in the palm of God's hand, makakaasa kang hindi ka niya bibiguin. So lahat ng plano is good, but we need to accept what is the will ng Diyos. Kung ayaw ni Lord na bukas ay ulam mo bulalo, you accept whatever is in your table. Because God knows what is best for us. So yun ang sabi ni Lord. We may plan, but remember, God is the master planner na dapat nating pagkatiwalaan. Trusting God's plan and timing. Kaya let us see yung ating mga to-do list. Balikan natin yung ating mga to-do list, mga calendars, mga sticky notes, organizer, planners, journals, para malaman natin yung mga bagay na ginawa natin at yung mga naging resulta after natin ipag-pray yung mga gusto natin. So let us pray to God. Lord, alam kong nagkamali ako dahil umasa ako sa aking sariling lakas at kakayahan sa mga plano ko sa aking buhay. Simula ngayon ay magdidesisyon akong ilagay ang mga planong ito sa mga palad ninyo. Magtitiwala ako at aasa sa mga mabubuting niyong plano para sa akin at sa aking pamilya. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord.